Kaya di maiwan, BP Sara Zulaika, matagal nang magkasintahan. Mami Eva Punsalan, shoutout Mami Bengay ha. Pagaling ka Mami Bengay. Ayan po. Dito na tayo. Kasi nga po, mamaya po, mga karayuma, pupunta po si Zulaika. At sila ay titistigo. At ang team song po mamaya, abang pumapasok si Zulaika ay minsan nadarama mo, kaibigan, ng problema. Aray ko. Minsan nahihirapan ka at masasabing kamayin mo, Sara. Aray ko. Tumingin ka lang sa langit at yun ay mararamdaman. Aray ko. O di kaya ako'y tawagin. Malalaman mo kahit kailan. Aray ko. Kinakamay, di kita iiwan. Kinakamay. Aray ko. Ayan po, matagal na magkasintahan ayon kay Mon Tulfo. At obvious naman po mga kababayan. Dumantong pa po tayo mga karayuma na ipagdadalan po ng catering ni Sara si Zulaika. Aray ko. Mga kababayan mga karayuma, magdadala po si Sara ng catering. Buwa ka ng... Aray ko. Hindi po ako nagbibiro mga karayuma. Ayan po, Sara Duterte wants to bring own equipment, caterer at Senate room. Ayaw magutom si Zulaika de Figuera. Aray ko. Kasi nga po, jowa niya. Biro nyo mga karayuma, may sariling catering si Zulaika. Ayaw magutom ni Mami Sara di... Aray ko. Biro mo yung Senate impeachment. Putik magtra-transform parang birthday party. Let's have a party! Aray ko. Diba? Tama si Mami Eva. Ang kinontak nilang caterer ay Kamayan sa Baclaran. Aray ko. Kinakamay, di kita iiwan. Kinakamay. Aray ko. Ang lupet. Ganun po kay espesyal si Zulaika kay Sara. Kasi na nagkakamayan sila eh. Diba? Kinakamay ni Sara, kinakamay ni Zulaika. Kamayan. Aray ko. Diba? Kasi nga po, magkarelasyon ayon kay Mon Tulfo. Magkarelasyon. Pakinggan natin ito mula sa ating kaibigan na si Jail Review. Jail, shoutout. Ay! Alam mo ba na may kumalat kahapon na balita tungkol sa sekreto ni Zulaika Lopez? Ano yan siya, Ivan? Napag-alaman natin na ito pa lang si Zulaika Lopez, tinatawag na Attorney Zulaika Lopez dyan sa OBP. Pero hindi naman siya bar passer. Attorney, attorney pero di bar passer. Ang galing Aray ko. Pero bakit itong si Sara Duterte na isang bar passer daw, sabi nila, hindi tinatawag na Attorney Sara Duterte? Bakit kaya? Siguro sa tingin ko lang kung bakit hindi tinatawag na Attorney Sara Duterte
kasi nga wala siya dito. Ah. Ang alam lang kasi ni Sara Duterte ay mag-meltdown, magbanta at magmura, 'di ba? Kung bakit tinatawag na Attorney Zulaika Lopez itong si Zulaika kasi nga pinagkakatiwalaan siya ni Sara Duterte at meron din siya dito. Malamang sa malamang ito si Zulaika, siya ang advisor ni Sara Duterte. Kasi tinatawag din siya na the Little Mayor. Pinagkakatiwalaan siya at talagang very confident at kumpiyansa ito si Sara Duterte dito kay Zulaika Lopez. Napag-alaman din natin na itong si Sara Duterte at saka si Digong nag-away Yes. noon dahil kay Zulaika Lopez. Oo, nag-away kayo si Digong tsaka si Sara noon. Kasi hindi pa pwedeng i-promote, ipwesto si Zulaika. Pero pinilit ni Sara yon. Pinilit po ni Sara ipwesto si Zulaika kasi dipinggere. Aray ko. Pinilit ipwesto ni Sara si Zulaika kahit ayaw ni Digong. Sabi ko nga sa inyo, kung anong gusto ni Sara, kailangan masunod. 'Di ba? Ganun po, si kabaliw yan si Sara. Pero pinili ni Sara Duterte itong si Zulaika Lopez. O, di ba? Ganon ho. Ginawa kalab niyang chief ni Sara admin. Itong si Zulaika. Malamang sa malamang, merong alam, malaking alam itong si Zulaika dito kay Sara Duterte. Ulitin natin dito, baka merong sabwatan at pagtatakipan dito. Ito ang ating ebidensya. Madalas siyang tawaging Attorney Zulaika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, nakatakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 Oh. sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt. How were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night? Isa ang umano'y panggigipit ng Kamara sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pero hindi lang nitong vice-presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na Vice Mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang sekretary ng Sangguniang Panglungsod, kung saan presiding officer si Sara mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero kwinestyon noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalifikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Kita nyo? Ganun po si Sara. Kita nyo? Ganun po. Sabi ko nga sa inyo huwag kayong palilin lang si Sara. Putang ina, mabait. Walang iya po to. Walang iya to. Sabi ko sa inyo, kasabwat niya si Zulaika sa mga pagnanakaw niya. Aray ko. Kasabwat niya sa lahat ng bagay. Kasabwat sa nakawan, kasabwat sa anomalya, lahat ng bagay kasabwat. Ganun kawalang yato. Aray ko. Muling nahalal na mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022. At sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang city administrator si Lopez na tinagurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapan ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na nagluklok sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zu o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda noong 2002. Uy, parang parehas din Pero wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007.
Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay pamilya. At tungkol naman sa trial kahapon, kinokontextualize at ginajustify pa ng mga abogado ni Sara Duterte ang ginawa ni Sara. Ang ibig sabihin niyan, inaamin na ho ng depensa ni Sara Duterte ang ginawang pagbabanta ni Sara. Ginamit pa ang mismong video ng depensa ni Sara Duterte, which means they also admit na authentic yung video. Tungkol naman sa pagbabanta ni Sara Duterte, klaro doon sa testimonya ni Atty. Lutok na ang pagbabanta ay pagbabanta. Hindi na kailangan ho ng konteksto. Kahit anong gawin ni Sara Duterte at kahit anong gawin ng team ni Sara Duterte, wala silang magagawa kasi ang pagbabanta ay pagbabanta. Yes! In principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Well, Your Honor, in so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yan kailangan. Alright. Walang ibang ginawa ang NBI kundi mag-imbestiga. At malinaw sa findings ng NBI na nagbanta ang Vice Presidente at seryoso ang bantang ito. Ang punto dito mga kababayan ay hindi kung krimen ba ang ginawa ni Sara Duterte, kundi kung ganito ba dapat ang asal ng isang lingkod bayan. Yes! Kaya under betrayal of public trust and other culpable violations of the Constitution. Oh, yan po ang relasyon Sara Duterte at Zulaika de Figueira. Mga babayan, ito po Ito mga kababayan, ang natin, ang pinakapunto natin dito, mga kababayan, is, hindi naman, mga kababayan, ito, magkalinawan tayo. Ito po ay hindi kriminal na kaso. Hindi na kailangan patunayan po dito na pinatay niya yung isang tao. Hindi po to kriminal. Huwag tayong pabobo sa mga DDS. Hindi po to yung ano pa tawag dito? Proof beyond reasonable doubt. Aray ko. Tama ba? Proof beyond reasonable doubt. Yung ganon. Hindi na po kailangan to. Impeachment po ito. Ang tinatalakay po natin dito, mga karayuma, mga kababayan, is kung karapat dapat pa ba sa pwesto ang Vice Presidente. Hindi po tinatalakay dito kung may pinatay ba ang Vice Presidente. Teknikalidad na yan. Huwag tayong pabobo dito. Hindi na kinakailangan dito na kailangan ba may pinatay ang Vice Presidente? Kailangan ba na aktuhan natin siya na bit-bit niya yung confidential funds? Hindi po ganon, hindi plunder case to na kailangan nakaganon pa siya sa direktang, wala na po. The fact na hindi niya mapaliwanag, guilty yan. Huwag kayong pabobo. Sinasabi nila, paano man yung ganito. Hindi naman kailangan proof beyond reasonable doubt Impeachment po ito. Di ba? Impeachment po ito. Hindi ito kriminal. Impeachment to. Huwag kayong mga bobo. The fact na hindi siya nagpapaliwanag, the fact yung action niya ganon, impeachable yun. Betrayal of public trust yun. Ganon po yung impeachment. For the powerful government official lang yan. Yung powerful government official ba ay kailangan pang pagtiwalaan? Sa lugar di sana, hindi na po. Dahil sa actuation niya, sa kilos niya, sa deliver niya para sa ating mga mamayang Pilipino, nakakasuka na po. The fact na nagmumura pa siya, the fact na nagbabanta pa siya, the fact na nag-a-hire siya ng assassin, hindi na po kailangan yung assassin. The fact na sinabi niya na nag-hire siya ng assassin, impeachable yun. Dahil isa kang, yung logicalized na interpretation, isa kang government official, nangongontrata ka ng kriminal, impeachable yun, mga karayuma. Dahil
Mas matimbang sa'yo ang pagiging sindikato, pagiging vigilante, pagiging utak kriminal. And hindi po inaalaw yan na ang ating vice presidente o any government official na maging utak kriminal. Dahil kung government official ka, ikaw mismo ang unang susunod in the Constitution. Diba? Diba? Correct, boss. Betrayal of public trust ang ini-impose dito at impeachable si Lustay, diba? Betrayal of public trust ang usapan eh. Hindi naman criminal case to. Sa criminal case, pinatay niya ba? Yung sinasabi nilang conspiracy, criminal case yun eh. Criminal case pumapasok yon. Pinatay niya ba? Pumutok ba yung barel? Ayun yung sinasabi nila eh. Yung pagbabanta ba nila, nag-cause ng death, nag-cause ng murder. Criminal case yun. Proof beyond reasonable doubt yun. Aray ko. Sa korte mo didinggin yun kapag nakapatay ka, pero impeachment trial po ito. Diba? Impeachment trial po ito. Hindi natin kailangan niya yung saliksikin na ginagawa po kahapon ng depensa. Biro mo, nagtatalo sila sa dokumento. Pusangin na, anong pakialam natin sa dokumento? Kasi yun na lang po ang tangi nilang madidepensa. Sabihin na natin mali-mali yung date. Si Amy, mali-mali yung sinasabi. Mali na si, Hindi naman yun ang issue eh. Ang issue dito yung pagbabanta, hindi yung pagpapail ng kaso. Yung pagpapail ng kaso po, doon pa lang sa Committee on Justice, dapat kinounter na yan ng depensa. Pero wala po silang ginawa. Oh, so invalid yung ginagawa nilang dokumento kahit mali ang date. Oh, dapat doon na yan naayos sa Committee on Justice. Pero hindi inintindi ni Sara. Oh, ngayon lang nila nakita yung mga dokumento sa Committee on Justice. O ngayon, hahabol-habol sila. Aray ko. Wag niyong bobohan mga DDS, obvious. Ha? Aray ko. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganid mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso
Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singungaling